Halina susinit awit, landas ng dusay ibig. Pinto ng langit ay buksan, iyon ang nais naming tahanan. Magdiwang na Emmanuel, ay darating muli Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng Misa de Aguinaldo at tunay nga pong sa bawat araw tayo ay lubusang nananabik para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga tayo ay nasa mga ginintoang araw na, sapagkat tayo'y nasa kalagitnaan na ng ating paghihintay at narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagbati ng anghel kay Maria at tunay ngang si Jesus Nazareno nasa sinapupunan na ng ating mahal na ina. Kaya't palakpakang muli natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, tayong lahat ay pinangakuan niya ng kaligtasan at kaginhawahan sa ating buhay. Alam po ninyo kung ating pagninilayan, ang atin pong buhay bilang mga tao, madalas nakakalito. Minsan magulo at marami ang walang kasiguraduhan. Dumadating talaga ang panahon na mangyayari sa ating buhay ang mga kaganapan na hindi madaling intindihin. Madalas, mapapaisip tayo dahil talawas ito sa ating mga inaasahan. Nangyari din po ito sa ating mahal na ina. Siya po ay isang simpleng babae. May simpleng plano. May simpleng pangarap sa buhay. At ang nais niya, pakasalan ang kaniyang kasintahan na si San Jose at bumuo ng simple at mabuting pamilya. Subalit narinig natin ang pagdalaw ng Anghel Gabriel. Dala-dala ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman, kung inyong mapapansin, si Maria naguluhan at tila baga na bagabag. Sino naman po ba ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki? At hindi lang basta lalaki, kung hindi magiging dakila sa sanlibutan. Sa palagay mo ba, hindi ka magugulat? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin ng anghel na ang kanyang magiging pagbubuntis ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dahil sa Espiritu Santo, ito ay kanyang ipapanganak at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Aba, hindi madaling intindihin agad-agad ang balitang ito ng anghel. Paano na ngayon ang plano ni Maria? Paano na ngayon ang plano niyang pakasalan si Jose? Paano niya ito maipapaliwanag kay Jose? Maniniwala ba ang mga tao sa kanya? Marami sigurong pumapasok sa kaisipan ni Maria noong mga sandaling iyon. Maaaring magulo, nakakalito. Pero pagmasdan ninyong mabuti, may ipinakitang paraan si Maria
upang maging payapa ang magulo niyang pag-iisip. Ipinasa Diyos ni Maria ang lahat. Sinabi ng anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Ito yung sinabi niya sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Maaaring hindi niya lubusan pa talagang naiintindihan ang kaniyang narinig. At lalong hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa darating na bukas. Maaaring maraming nabuong tanong sa kaniyang puso at kalooban. Pero sa pagkakataong ito, isa lang ang maliwanag kay Maria. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap niya ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kanyang kaisipan. Uulitin ko po, sa mga sandaling iyon, bagamat magulo sa pag-iisip ni Maria, ang maraming pwedeng mangyari, iisa lang ang kinapitan niya. Kasama niya ang Diyos sa paghaharap ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ipinasa Diyos niya ang magulo at malabo. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na maintindihan ang lahat. Kaya nga bagamat may sarili siyang plano at sariling pangarap, anong ginawa ni Maria? Isinantabi niya ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos. Kaya mga kadiboto, dapat maliwanag po sa atin na ang ibig sabihin ng pagpapasa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin at hindi na tayo gagalaw at tahimik na aasa na lang sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pagsasa Diyos ay isang katiyakan na umaasa at kumakapit tayo sa Diyos dahil alam ng ating puso't isipan na sasamahan tayo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa pag-aayos ng ating magulong buhay at pakikipagbuno natin sa mga pagsubok ng mundong ito. Taglay ang pag-asa at pananampalataya. Kaya naman, ipinapasa Diyos natin ang magulo, ang hindi naiintindihan, ang malabo at ang hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbabang sinasabi nating hindi natin kayang mag-isa, makikipagtulungan tayo sa plano ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kagaya rin ni Maria, sigurado akong marami din po tayong mga plano at pangarap sa ating pamilya at maging sa ating sarili. Subalit ang katanungan, handa rin ba tayong isuko ang mga ito kung sakaling tawagin tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kaniyang ubasan? Handa rin po ba tayong kalimutan ang ating mga sarili upang maging instrumento tayo, kagaya ni Maria, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan? Handa ba nating ibaba ang ating mga sarili at ipagpaubaya sa Diyos ang lahat ng kaganapan sa ating buhay? Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, naway harapin natin ang hindi tiyak na bukas ng buong tatag
at buong lakas, kahit anuman ang dumating, hindi tayo bibitiw at bibitaw sa ating paninindigan na kasama natin ang Diyos kailanman. Emmanuel, sa bawat sandali, sa bawat nating paghinga, kasama natin si Jesus Nazareno. Dahil alam ng puso natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito ang pinanghawakan ni Maria upang matupad ang kagustuhan ng Diyos. Kapiling, kasama natin ang Diyos. Ipasa Diyos natin ang lahat ng ating mga pag-aalinlangan at kaguluhan, at tiyak yon, makakamit natin ang tunay na kapanatagan at kapayapaan ng ating kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.